mga palpak na construction na nagdulot ng matinding disaster sa mga tao. Dahil sa kapabayaan at sa pangungurakot ng mga nasa pamahalaan ay hindi maiiwasan ng mga ganitong insidente. At ang nakakakilabot pa ay bumabawi ito ng maraming buhay. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang pinakamalalaking palpak na construction sa buong mundo. Dito makikita mo ang isang gusali na inaasahang tatagal ng daang taon pero biglang gumuho sa loob lang ng ilang segundo. Masisilayan mo din dito ang mga tulay na akala ng lahat ay ligtas pero bigla na lang bumigay sa gitna ng rush hour at ilan pa lang yan sa mga masasaksihan mo. Dahil dito naghanda kami ng maraming entries ng mga kapalpakan sa construction. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Leaning Tower of Pisa. Kung pag-uusapan ang pinakasikat na pagkakamali sa kasaysayan ng arkitektura, siguradong kabilang ang Leaning Tower of Pisa. Sa unang tingin parang isa itong maingat na planadong obra. Isang eleganteng bell tower na dinisenyo para ipakita ang ganda ng Italia. Pero kapag tumitig ka ng mas matagal, mapapansin mong may kakaiba. At ang nakakatawa, hindi ito sinadya. Nagsimula ang proyekto noong 1173 na may layuning magtayo ng isang malayang bell tower para sa Pisa Cathedral. Pero bago pa man matapos ang ikatlong palapag, lumitaw na agad ang problema. Hindi matibay ang lupa sa ilalim. Dahil mababaw lamang ang pundasyon, humigit kumulang 3 metro lang. At hindi nito nakayanan ang bigat ng istruktura. Doon nagsimulang pumaling ang tore. At hindi pa man ito totally natatapos, ay malinaw na agad ang kapintasan. Nakatilt ito o nakatabingi. Dahil sa political unrest at mga digmaan na nangyari, ay halos isang siglo ring natigil ang konstruksyon. At sa isang banda, nakatulong din naman ito. Nagkaroon ng oras ang lupa para unti-unting sumiksik. Kaya hindi agad bumagsak ang tore. Pero habang pinapatuloy ang pagtatayo, mas lalo namang lumala ang pagtilt. Noong 1372, matapos ang halos 2 siglo, natapos din ang tore. Pero hindi na ito tuwid, kundi may nakapirming tilt na siyang naging tatak na nito. Lumipas ang mga siglo, mas lumalim pa ang anggulo ng pagkakatagilid. Ilang ulit na ring tinangka ng mga eksperto na ayusin at patatagin ang istruktura. Hanggang dekada 90 nagkaroon ng seryosong malawakang restoration. Nagsimula noong 1993 at tumagal hanggang 2001, gumamit sila ng makabagong engineering techniques para bawasan ang tilt at masiguro na hindi ito tuluyang guguho. Ang resulta, ang dating itinuturing na malaking kapalpakan ay naging isang pambihirang simbolo ng Italy. Isipin mo, isang pagkakamali sa construction ang ngayon ay dinadayo ng milyon-milyong turista bawat taon. Ang Leaning Tower of Pisa ay nagpapaalala na kahit ang mga pagkakamali ng nakaraan ay pwedeng maging obra sa kasalukuyan na hinahangaan ng buong mundo. Lotus Riverside Complex, Shanghai. Noong 2009, naging headline sa buong mundo ang isa sa pinaka-dramatic construction failures sa modernong kasaysayan. Ang pagbagsak ng isang gusali sa Lotus Riverside Complex sa Shanghai. Para itong higanting domino na dahan-dahang nagsitumbahan. Nakakagulat at nakakatakot ito. Ang Lotus Riverside Complex ay itinayo bilang simbolo ng modernong urban progress ng China. Mga slick at matataas na gusali ang nakaplanong magsilbing tirahan ng middle class at mga pamilyang naghahanap ng bagong pamumuhay sa lungsod. Pero noong Hunyo 27, 2009, biglang bumigay ang isa sa mga high-rise buildings. Ang nakakapanindig balahibo, walang lindol, walang bagyo, walang natural na kalamidad, pawang human error at kapabayaan talaga ang naging dahilan. Nagsimula ang lahat sa paghuhukay para sa underground garage ng complex. Habang tinatanggal ang napakalaking dami ng lupa, unti-unting humina ang pundasyon. At dahil nakatayo na ang gusali sa isang hindi matatag na lupa, lalo pa itong nagkaroon ng problema. Parang binunot ang suporta sa ilalim ng isang higanting haligi. Idagdag pa ang malakas na ulan bago ang insidente na nagpabasa at nagpalambot sa lupa, kaya't naging imposible na para sa pundasyon na hawakan ang bigat ng gusali. Hanggang sa dumating ang sandali, bumigay ang lupa at buong gusali ay tumagilid. Ang nakakagulat na natiling buo ang building.
Hindi ito nagkapira-piraso gaya ng inaasahan. Para itong isang napakalaking kahon na itinumba pero halatang wasak na ang laman at integridad nito. Bagamat kakaunti lang ang direktang namatay, ang pagbagsak ng gusaling ito ay nagdulot ng matinding alarma. Naging malakas na babala ito laban sa mabilis at padalos-dalos na urban development, lalo na sa mga lugar gaya ng Shanghai na punong-puno ng high-rise projects. Mula sa insidenteng iyon, naging simbolo ang Lotus Riverside ng panganib na kapag inuuna ang bilis ng pagtatayo kaysa kalidad at kaligtasan ay disaster ang kalalabasan. Isa itong malinaw na paalala. Ang isang gusali, gaano man kaganda, ay isa lamang higanting patibong kung hindi maingat ang disenyo at matibay ang pundasyon. Hyatt Regency Walkway Collapse, Kansas City. Noong gabi ng Hulyo 17, 1981, naging saksi ang Hyatt Regency Hotel sa Kansas City sa isa sa pinakamalalang trahedya ng structural failure sa kasaysayan ng Amerika. Sa halip na maging lugar ng kasayahan at sayawan, ang hotel na yun ay biglang naging bangungot na kumitil ng mahigit 100 buhay. Ang Hyatt Regency ay ipinagmamalaki noon dahil sa kanyang grand lobby at modernong disenyo. Ang pinakapang-akit nito, ang dalawang suspended walkways na nakabitin sa ere, konektado mula 2nd floor at 4th floor, at nakalutang sa itaas ng ballroom kung saan ginaganap ang mga party at sayawan. Para itong architectural statement na nagpapakita ng husay at ambisyon ng mga designer. Pero sa gabing iyon, habang daan-daang tao ang nagsasayawan at nagdiriwang, biglang bumigay ang mga walkway. Sa isang iglap, bumagsak ang dalawang tulay na bakal at semento diretso sa mga taong nagkakasayahan sa ilalim. Ang dating masiglang musika ay napalitan ng malalakas na sigaw at pagguho ng bakal at konkreto. Mahigit 114 na tao ang namatay at higit 200 pa ang sugatan. Marami sa kanila ay grabing damage ang tinamo. Sa dami ng biktima, itinuring itong isa sa pinakamadugong building collapses sa modernong Amerika. Nang sinuri ng mga eksperto, lumabas na isang tila maliit ngunit napakalaking pagkakamali sa disenyo ang naging ugat ng trahedya. Sa orihinal na plano, iisang set ng hanger rods lang ang gagamitin para sabay na sumuporta sa mga walkway. Pero habang ginagawa ang proyekto, binago ito at ginawang hiwalay ang suporta ng 2nd floor at 4th floor walkways. Ang naging problema, na doble ang bigat na kailangan dalhin ng mga connection point, isang load na hindi nila kayang pasanin. Sa huli, bumigay ang mga ito at tuluyang nagpatumba sa buong estruktura. Ang nangyaring ito ay hindi lang basta aksidente. Isa itong aral na nagbukas ng mata ng buong industriya ng construction at engineering. Pinakita nito na kahit gaano kaganda o kaambisyoso ang disenyo, kapag isinantabi ang tamang proseso at kaligtasan, pwedeng magdulot ito ng matinding kapahamakan. Ang higanting tangke na biglang sumabog. Isipin mo ang isang hotel lobby na parang aquarium mismo. Sa gitna nito, isang napakataas na cylinder tank na puno ng makukulay na tropical na isda. Yun ang Aquadome sa Berlin. Isang arkitekturang obra na naging isa sa pinakasikat na atraksyon sa lungsod. Itinayo ito sa loob ng Radisson Blu Hotel at may taas na halos 82 talampakan. Ginawa mula sa makapal na acrylic, kayang maglaman ng milyon-milyong litro ng tubig at mahigit 1,500 tropikal na isda. Ang elevator ng hotel mismo ay dumadaan sa gitna ng tangke, kaya ramdam ng sinumang sumasakay dito na parabang lumulubog sila sa ilalim ng dagat. Taon-taon, dinarayo ito ng libu-libong turista at lokal. Para sa marami, simbolo ito ng modernong inobasyon at kakaibang disenyo ng Berlin. Ngunit noong Disyembre 2022, ang hindi inaasahan ay biglang nangyari. Sa kalagitnaan ng madaling araw, walang babala, pumutok ang buong tangke. Milyon-milyong litro ng tubig ang biglang umagos palabas, nagdulot ng malawakang pagbaha sa hotel at sa mga kalapit na kalsada. Ang lobby ay napuno ng tubig at debris at ang pinsala ay umabot ng milyon-milyong dolyar. Ang pinakamalungkot, daan-daang tropical na isda ang namatay sa insidente. Ang eksenang dating puno ng kulay at buhay ay napalitan ng kaguluhan at pagkawasak. Ngunit ano ang totoong dahilan ng trahedya? Hindi lindol, hindi pagsabog, kundi isang struktural na kahinaan mismo sa materyales ng aquarium. Sa pagdaan ng panahon, ang acrylic na ginamit sa pader ng tangke ay nagkaroon ng microfractures. Maliit na bitak na halos hindi makita ng mata. Pinabilis ng pagbabago ng temperatura at matinding pressure ng tubig ang pagkasira nito hanggang sa tuluyan itong bumigay. Ang Aquadome,
na minsang tinuturing na obra ng modernong disenyo ay biglang naging paalala na kahit gaano kaganda at kahanga-hanga ang isang proyekto, kung hindi matibay at ligtas ang mga materyales, maaari itong mauwi sa disaster. The Vasa, ang mandirigmang barko na lumubog sa unang biyahe. Kung mayroong halimbawa ng isang napakalaking proyekto na binalot ng ambisyon ngunit tinamaan ng trahedya, walang tatalo sa barkong Vasa ng Sweden. Noong panahon ni Haring Gustavus Adolphus, ipinagawa ang Vasa bilang simbolo ng kapangyarihan ng Swedish Navy. Dapat sana ay ito ang magiging pinakamalakas na warship ng kanilang panahon. Puno ng mga kanyon, mataas ang istruktura at nakadisenyo para magdala ng takot sa kalaban. Ngunit noong August 1628, sa mismong unang paglalayag nito mula sa daungan ng Stockholm, nangyari ang hindi inaasahan. Wala pang 1 milya ang nalalampasan ng barko nang bigla itong tumagilid at lumubog. Ang napakagarbong barko ay hindi man lang umabot sa dagat malaya. Doon pa lang sa may pampang, tinangay na ito ng trahedya. Ang problema, disenyo mismo ng barko. Labis na mabigat ang itaas na bahagi nito dahil sa napakaraming kanyon at dekorasyon, habang kulang naman sa balas o bigat sa ibabang bahagi na dapat sana'y nagsisilbing panimbang. Isang malakas na ihip ng hangin lang ang nagpatumba sa balanse at yun na ang naging katapusan ng Vasa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang barko na ipinagmamalaki ng buong bansa ay lumubog at kasama nito ang buhay ng 12-dosenang crew na sakay. Ang nangyaring ito ay naging matingkad na halimbawa kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit kapag binalewala ang pangunahing prinsipyo ng engineering at mas binigyang halaga ang karangyaan at pagpapakitang gilas. Mahigit 300 taon na natili ang Vasa sa ilalim ng dagat at noong 1961, ito ay muling iniahon at maingat na pinreserba. Ngayon makikita ito sa isang museo sa Stockholm, hindi bilang simbolo ng lakas ng militar, kundi bilang paalala ng kahalagahan ng wastong disenyo, kaligtasan at balanse sa anumang proyekto. The Teton Dam, ang batis na naging delubyo. Noong dekada 70, ipinagmamalaki ng Estados Unidos ang isang bagong proyekto, ang Teton Dam sa Idaho. Dinisenyo itong pigilan ng pagbaha, magbigay ng patubig at mag-supply ng tubig para sa mga komunidad sa paligid. Moderno at state-of-the-art raw ito para sa panahon. Ngunit noong Hunyo 5, 1976, nagbago ang lahat. Habang napupuno sa kauna-unahang pagkakataon ng reservoir, napansin ang maliliit na leakage ng tubig sa dam. Sa simula parang kaya pa itong kontrolin. Sinubukan ng mga engineers na tambakan at ayusin, pero ang problema ay mabilis na lumalala. Ilang oras lang ang lumipas, bumigay ang Teton Dam. Isang higanting puwang ang nabuo at bumulwak palabas ang mahigit 250,000 acre-feet ng tubig. Isang dambuhalang agos na dumiretso sa mga bayan ng Wilford at Rexburg. Parang higanting pader ng tubig ang bumagsak, winasak ang mga bahay, sakahan, tulay at kalsada. Halos lahat ng ari-arian sa daanan nito ay nalunod o tinangay. Sa kasamaang palad, 11 katao ang namatay at bilyon-bilyong dolyar ang pinsalang iniwan. Maging ang kalikasan ay hindi rin nakaligtas. Mga alagang hayop at malalawak na sakahan ay winalis ng rumaragasang baha. Ang ugat ng trahedya, natuklasan ng mga eksperto na ginamit sa dam ang lubhang butas-butas na bato na madaling pasukan ng tubig. Unti-unti itong humina sa loob hanggang sa tuluyang gumuho. Ang Teton Dam ay isang matinding aral na kahit gaano kaganda ang plano, kung may mali sa materyales at binabalewala ang mga babala, ang isang proyektong dapat sana'y magbigay ng seguridad ay maaari palang maging pinagmulan ng isa sa pinakamasaklap na delubyo. The 10 Department Store, ang mall na naging libingan. Noong dekada 90, isa sa mga simbolo ng mabilis na pag-angat ng South Korea ang 10 department store sa Seoul. Sa unang tingin, para itong sagisag ng modernong lungsod, 5 palapag ng karangyaan, puno ng tindahan, mamahaling butik at libu-libong mamimili araw-araw. Pero sa likod ng makintab na imahe, may nakatagong malaking pagkakamali. Ang gusali ay orihinal na idinisenyo bilang isang opisina na 4 na palapag lang. Pero habang tinatayo, nagpasya ang mga may-ari na gawing 5 palapag na shopping mall. Dahil dito, tinanggal ang ilang mahalagang poste at dinagdagan ng mga mabibigat na pasilidad gaya ng napakalaking air conditioning unit sa bubong na hindi kayang pasanin ng pundasyon. Bago pa man ang sakuna, lumalabas na ang mga babala. Sa loob ng ilang buwan, nagkaroon ng malalaking bitak sa mga dingding at sahig. Pero imbes na ipasara ang gusali para ayusin, mas pinili ng pamunuan na ipagpatuloy ang operasyon dahil ayaw nilang mawalan ng income.
At dumating ang pinakamalupit na sandali, Hunyo 29, 1995. Habang puno ng mamimili ang mall, biglang nagkaroon ng malakas na ugong. Sunod-sunod na gumuho ang mga palapag, parang bahay na yari sa baraha. Sa loob lamang ng ilang minuto, naglaho ang buong gusali sa ilalim ng sarili nitong bigat. Mahigit 500 tao ang namatay at halos 1,000 ang sugatan. Ginawa nitong isa sa pinakamadugong sakuna ng gumuho na gusali sa modernong kasaysayan. Nang imbestigahan, lumabas na ang sanhi ay kawalan ng tamang plano, paglabag sa design at labis na pagtitipid. Pinilit ng mga negosyante na palakihin ang kita kahit kapalit ay ang buhay ng libu-libong tao. Ngayon ang 10 department store collapse ay nananatiling madilim na paalala na sa mundo ng konstruksyon, kapag nauna ang kasakiman kaysa kaligtasan, hindi tubo ang aanihin, kundi trahedya. Hard Rock Hotel collapse, ang luho na nauwi sa trahedya. Noong una, ang Hard Rock Hotel sa New Orleans ay ipinangakong magiging bagong simbolo ng karangyaan sa lungsod. May mga plano itong rooftop bar, swimming pool na tanaw ang skyline, at 5-star na amenities para sa mga bisita. Mula nang sinimulan ang konstruksyon noong 2018, puno ng excitement ang mga residente at negosyante. Inaabangan nilang matapos ang bagong landmark. Pero sa halip na ingranding pagbubukas, isang bangungot ang nangyari. Oktubre 12, 2019, ilang buwan bago ang nakatakdang inauguration, biglang bumigay ang itaas na palapag ng gusali. Gumuho ito pababa, nilamon ang mas mababang bahagi at nag-iwan ng tambak ng bakal at semento. 3 trabahador ang nasawi, marami ang sugatan at ang buong lungsod ay natigilan. Nang siyasatin ng sanhi, lumabas na may malaking pagkakamali sa disenyo at konstruksyon. Sa kagustuhang bawasan ng gastos, ginamit ang mas manipis na steel beams sa ika-16 at ika-17 palapag. Ang mga bakal na ito ay hindi sapat para pasanin ng bigat ng itinatayong estruktura. Habang tumatagal at nadaragdagan ang bigat ng mga materyales, dahan-dahan itong bumigay hanggang sa tuluyang gumuho. Dagdag pa rito, natuklasan na may kakulangan sa oversight at safety protocols. Ibig sabihin hindi sapat ang inspeksyon at maraming babala ang binaliwala. Ang trahedya ng Hard Rock Hotel ay naging malupit na aral para sa industriya ng konstruksyon na ang pagtitipid sa maling paraan ay maaaring magbunga ng pagkawala ng buhay. Sa halip na maging simbolo ng luho at tagumpay, naging isa itong monumento ng kapabayaan. Walkie-talkie skyscraper. Noong 2014, naging headline sa London ang isang kakaibang problema ng isang bagong skyscraper. Kilala ito bilang walkie-talkie building dahil sa hugis nitong parang handheld radio. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang arkitektura, moderno, kakaiba at agad na nakikilala sa skyline ng syudad. Pero may hindi inaasahang kapintasan. Ang hugis nitong concave na salamin ay kumikilos na parang higanting magnifying glass. Tuwing tinatamaan ng araw, nagre-reflect ang liwanag at napupunta sa iisang direksyon, direkta sa kalsada sa ibaba. Ang resulta, nagiging para kang nasa ilalim ng industrial oven. May pagkakataon pa nga na umabot sa mahigit 243 degrees Fahrenheit ang init sa mismong daan. Isang Jaguar na kotse ang literal na natunaw ang bahagi ng katawan dahil sa sobrang init. Nasunog ang mga street signs, nagwarp ang mga tiles at kahit mga pedestrian ay nagrereklamo dahil pakiramdam nila ay niluluto sila habang naglalakad. Dahil dito tinawag itong skyscraper ng mga taga-London. Napilitan ng mga developer na gumawa ng agarang solusyon. Naglagay sila ng mga sunshades para bawasan ang glare at pigilan ang mapanganib na init. Ngunit bago pa ito maisagawa, naging matingkad na paalala ang gusaling ito na kahit ang pinakaambisyosong disenyo ay pwedeng magdulot ng hindi inaasahang sakuna kapag hindi isinasaalang-alang ang epekto nito sa kapaligiran. Sa huli, ang walkie-talkie ay naging halimbawa kung paano ang isang arkitekturang pambida sa paningin ay maaring magdala ng panganib sa totoong buhay kapag nakaligtaan ng simpleng prinsipyo ng siyensya. Tacoma Narrows Bridge, ang tulay na sumayaw hanggang bumagsak. Noong Nobyembre 7, 1940, nasaksihan ng buong Amerika ang isa sa pinakasikat na pagkakamali sa kasaysayan ng engineering, ang pagbagsak ng Tacoma Narrows Bridge sa Washington State. Kilala ito sa bansag na Galloping Gertie dahil sa kakaibang kilos ng tulay tuwing may malakas na hangin. Literal itong gumagalaw na parang alon sa dagat. Itinayo ang tulay para maging moderno at matipid sa gastos. Slick ang disenyo, mas magaan kaysa mga naunang suspension bridge at itinuturing na obra ng makabagong arkitektura.
Pero may isang malubhang problema. Masyado itong aerodynamic. Sa halip na saluhin ng hangin, ang istruktura ay nagiging parang pakpak ng eroplano na kumakapit at nag-o-oscillate. Noong araw ng trahedya, bumampas ang hangin ng halos 40 miles per hour. Sa umpisa, nag-twist at nag-vibrate ang tulay. Pero habang lumalakas ang hangin, lalong naging delikado ang galaw nito. Ang mga motorista na dumadaan ay natakot at agad na tumakas. Isang kotse na may aso ang naiwan at yun ang naging simbolo ng trahedya. Pagkaraan ng ilang oras ng matinding oscillation, hindi na nakayanan ng istruktura ang patuloy na pag-twist. Sa harap ng mga kamera at saksi, tuluyang gumuho ang tulay at bumulusok sa malamig na tubig ng Puget Sound. Ang pagbagsak ng Tacoma Narrows ay hindi lamang isang lokal na sakuna, kundi isang malaking aral sa buong mundo ng engineering. Napagtanto ng mga siyentipiko na kulang ang pag-aaral nila sa epekto ng aerodynamics sa malalaking istruktura. Dahil dito nagkaroon ng panibagong disiplina sa civil engineering na nakatuon sa wind resistance at structural stability. Ngayon ang trahedya ng Galloping Gertie ay hindi lang nakatala bilang isang pagkabigo, kundi bilang mahalagang turning point na nagbago sa paraan ng pagdidisenyo ng mga tulay sa buong mundo. Aon Center Marble Crisis. Noong 1973, itinayo sa Chicago ang Aon Center na noon ay kilala bilang Standard Oil Building. Isa itong makabagong skyscraper na may slick na disenyo at nakabalot sa puting Italian Carrara marble, isang material na matagal ng simbolo ng karangyaan at ganda. Para sa mga arkitekto, ang marble na ito ang magbibigay ng kakaibang identity sa gusali. Pero sa loob lamang ng isang taon, nagsimulang lumabas ang problema. Ang marble panel sa labas ng gusali ay nagpakita ng malalalim na bitak at ang iba pa nga ay kumalas at nahulog mula sa taas. Isipin mo na lang mga blok ng bato na tumitimbang ng mahigit 300 pounds ang bumabagsak mula sa langit. Isang napakalaking banta sa mga taong dumadaan sa kalsada sa ibaba. Ano ang naging dahilan? Ang sagot ay ang matinding klima ng Chicago. Sa lungsod na ito, nakakaranas ng sobrang init tuwing summer at matinding lamig sa winter. Dahil dito paulit-ulit na lumalawak at kumikipot ang marble. Sa pagdaan ng panahon, hindi na nakayanan ng manipis na slabs ang stress mula sa pagbabago ng temperatura. Maraming beses na sinubukang ayusin ng problema gamit ang metal reinforcements pero hindi nito naresolba ang issue. Sa bandang huli, napilitan ng mga may-ari ng gusali na tanggalin ang lahat ng marble panels at palitan ng mas matibay na granite mula sa Mount Airy. Ang proyekto ay umabot sa higit $80 million, halos katumbas ng kalahati ng orihinal na halaga ng buong gusali. Ang Aon Center Marble Crisis ay nagsilbing malaking aral sa mundo ng arkitektura. Hindi sapat ang kagandahan kung hindi tugma sa kapaligiran. Pinakita nito na kahit gaano kamahal o kasikat ang materyales, kung hindi ito akma sa kondisyon ng lugar, maaari itong magdulot ng trahedya at napakalaking gastos. Hanggang ngayon ang gusali ay nakatayo pa rin, pero sa likod ng kanyang matibay na granite ay nananatili ang kwento ng isa sa pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng modernong konstruksyon. Sydney Opera House, ang pangarap na naging bangungot. Kung may gusaling agad mong may isip kapag binanggit ang Australia, tiyak na kabilang dito ang Sydney Opera House. Sa malayo pa lang makikita na ang hugis nitong parang dambuhalang puting layag na nakasabit sa gilid ng dagat. Isa ito sa pinakasikat na gusali sa buong mundo. Pero ang kwento ng pagkakatayo nito ay puno ng gulo, pagkakamali at sobrang gastos. Noong 1957, nanalo ang Danish architect na si Jørn Utzon sa isang kompetisyon para idisenyo ang gusali. Simple lang ang plano. Matatapos ito sa loob ng 4 na taon at aabutin ng 7 milyong Australian dollars ang kabuuang halaga. Pero habang tumatagal, naging malinaw na malayo ang mangyayari sa inaasahan. Ang kakaibang disenyo ng Opera House, lalo na ang iconic na concrete shells, ay nagdala ng halos walang katapusang problema sa engineering. Paulit-ulit itong nire-redesign habang ginagawa at bawat pagbabago ay nagdagdag ng taon at milyon-milyong gastos. Pagdating ng 1966, napilitang mag-resign si Utzon dahil sa alitan sa gobyerno at mga opisyal ng proyekto. Naiwan ang gusali sa iba pang mga arkitekto na tinapos ang trabaho pero hindi naayon sa orihinal niyang plano. Sa huli natapos lang ang gusali noong 1973, 14 na taon mula ng simulan. At ang dating 7 milyong budget, lumobo ito sa mahigit 100 milyong Australian dollars, halos 13 times na mas malaki sa inisyal na plano.
Hindi lang sa pera nagkaproblema. Pagbukas ng gusali, napansin agad ang pangit na acoustic sa loob. Para sa isang gusaling nakalaan sa musika at opera, ito ang pinakamasakit na pagkakamali. Maraming performers ang nagreklamo na mahirap marinig ang tunog at hindi akma ang disenyo sa mga palabas. Dahil dito, kinailangan pang maglabas ng halos 300 milyong Australian dollars para sa renovation sa mga sumunod na dekada. Binago ang acoustics, dinagdagan ng bagong panels at inayos ang loob para maging karapat-dapat sa reputasyon ng gusali. Ngayon, kinikilala pa rin ang Sydney Opera House bilang isang UNESCO World Heritage Site at simbolo ng Australia. Pero ang totoong kwento nito ay nagsisilbing babala. Ang sobrang ambisyon at kagustuhang gumawa ng kakaiba ay maaaring mauwi sa sobrang delay, sobrang gastos at malaking pagkadismaya bago tuluyang magtagumpay.